Amen! Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Yun. Sige po, maupo po muna tayong lahat. Wow. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, no? Mabuti pa yung iba. Mukhang fresh. Parang kaibilis lang po ng mga araw, no? And September na ngayon. September 8. And pag bare months, sino nga yung kilalang tao na lumalabas na agad kapag bare months na? Si Jose Marichan. Sikat na sikat yun eh. Parang minsan nga August pa lang, lumalabas na siya, nagpaparamdam na agad. So, pwede ko na ba kayong batiin ng Merry Christmas? Anyways, masyado pang maaga para sa Christmas. Yan po, para po sa ating pagsisimula, pwede po bang tapikin mo muna yung katabi mo and sabihin mo, nagagalak ako na andito ka. Tapikan, nagagalak ako na andito ka. Yan. Kasi parang kay tagal ng isang linggo. Parang kay bilis ng mga araw, pero parang kay tagal ng isang linggo. Yan. Sa atin pong pagsisimulaan, may nais po akong ipagawa or ipasulat sa atin. Kasi halos lahat naman po tayo dito nagtitake notes, no? Nagsusulat or may notes sa mga phone. So, may gusto po akong ipagawa or ipasulat or pasagutan. Sige po, yung una, pwede po natin sagutan to sa ating mga notebook or sa ating mga phones. Sa buhay mo ngayon, ano ang iyong mga tinuturing na treasures? Okay, pwede po ba natin yung sagutan? Ano yung mga tinuturing mo ngayon na treasures? Or kahit yung mga mismong material na mga bagay na meron ka. Ano yung mga treasure mo ngayon? Okay po? Mga material lang po muna. Material na bagay, treasure. Pwedeng money or kung ano po. Pangalawa, ay ano naman yung kinukonsider mo na talent or skill mo? Pwede po nating isipin or isulat. And last, ano naman po ang mga madalas mong paggamitan ng iyong oras? Saan ka madalas nabibisi? Saan natin madalas ginagamit yung mga oras natin? Okay po? So, nakasagot na? May mga nagsagot na po ba? Yan. So, treasure, talent or skill, and time. So, lahat po tayo meron yan, di ba? Lahat tayo meron yan. Iba-iba lang yung meron tayo, pero lahat ng yan ay mayroon tayo. Noong nakaraang linggo po ay natutuhan natin o napag-usapan, napag-aralan natin na bilang mga anak ng Panginoon at may relasyon sa Kanya, ay mayroon tayong access o may mga ibinigay sa atin ang Panginoon. Di po ba? Ano nga po yung parabola or yung kwento na ating napag-aralan last Sunday kasama si Pastor Arnel? Kung may nakakaalala pa. Yung the prodigal son. Or yung sa Filipino, yung nakalagay doon, ang dalawang anak. Ang dalawang anak. So, napag-aralan po natin doon na may ibinigay ang Panginoon sa kanyang mga anak. Ganon din po yung ama doon sa kwento, na may ibinigay siya sa kanyang anak. And sabi niya sa kanyang panganay, puntahan po natin yung Lucas 15 verse 31. Sabi dito, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Ganon din po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sa atin ng mga anak niya, na anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Pero take note po na lagi kitang kapiling. So dapat nandoon tayo sa presence ng Panginoon. Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang mga bagay na kakailanganin natin. Ang mga bagay na kailangan natin sa buhay. So malinaw na may ibinigay ang Panginoon at nandyan na po yan. And ito po, makikita natin na lubos na nalalaman ng Panginoon ang mga pangangailangan natin. Alam niya, ano yung everyday needs natin, ano yung mga kailangan sa pag-aaral, sa trabaho, alam niya po yan. Minsan hindi natin ito nakikita, o akala natin wala. Di ba? Minsan naisip natin, Lord, may binibigay ka ba talaga sa akin? Ano na nangyayari sa buhay ko? Bagang kasaklap man sin buhay ko. May mga ganun po baga na pangyayari. Minsan akala natin wala, no? Pero ang katotohanan po ay matagal na tayong pinagpala ng Panginoon. Noong simula pa lang ay pinagpala na tayo ng Panginoon.
Nasa sa atin na lang kung paano natin ito i-manage. Malinaw sa salita ng Panginoon na mayroon siyang ibinigay. Ngayon po, nasa sa atin kung paano i-manage ang mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Because we are designed to manage and control the things God has given us. May mga binigay na si Panginoon. And nasa sa atin po kung paano natin i-manage or iti-take control yung mga binigay sa atin ng Panginoon. Na makikita po sa natin na ito talaga yung design. Ito yung design sa atin. Ito ang pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Sa kanyang wangis, di po ba, sa Genesis 1 verse 27, sinabi doon na nilikha ng Panginoon, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. At dahil nasa wangis tayo o nasa tulad tayo ng Diyos, ay mayroon tayong authority na i-take control o i-manage ang mga bagay na binigay niya sa atin. Dahil gawa tayo in His own image, kung paano siya mamahala, ay ganun rin ang power and authority na ibinigay niya sa atin. Makikita po natin yan sa Genesis 1 verse 28. So kung may mga Bible po tayo, i-open po natin sa Genesis 1 verse 28. Genesis 1 verse 28. So kung napapansin niyo po, no, binabalikan natin, bumabalik tayo sa Genesis because this is our original design. Pwede po bang sabihin natin, original design? Original design. That is the design sa atin ng Panginoon sa simula pa lang. Sabi dito, nung pagkalikha niya, verse 27 sa Genesis 1, verse 27, nilikha niya ang tao. Sa verse 28, sabi niya dito, sabi doon, sa salita ng Panginoon, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Sabi doon, be fruitful, increase in number, subdue it, and rule over. Kasi nung nilikha tayo ng Panginoon, nandoon na yung mga bagay na kailangan natin. Di ba, ang ganda ng pagkaka-create ng Panginoon na hindi niya inuna yung tao. Tapos sa kanya binigay yung mga pangangailangan. Kundi, niready na ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, yung pagkain, yung tubig, yung hangin na kailangan natin. Niready na siya ng Panginoon, prepare na siya ng Panginoon, bago pa tayo nilikha. At nung nilikha na tayo, sabi ng Panginoon, be fruitful and increase in number because from the beginning, God designed us, una, to be fruitful. That is the design sa atin ng Panginoon. Mamunga tayo sa kanyang mga binigay sa atin. Pangalawa, to increase in number. Pangatlo, to subdue and to have control. Magkaroon tayo ng control doon sa mga bagay na ibinigay niya. Na tayo yung magmamanage. Kaya nga, kung babasahin natin yung Genesis 1 verse 26 hanggang 30, makikita doon na ibinigay na ng Panginoon sa atin yung mga nasa tubig, nasa lupa, and yung tao, yung magmamanage sa mga bagay na yon. Because that is our original design na maging fruitful, to increase in number, and to have control over the things God has given us. Na ma-manage natin yung mga binigay niya sa atin. That is our original design. And prepare na muna ng Panginoon ang mga kailangan natin bago tayo nilikha, di ba? Napakaganda ng disenyo ng Panginoon. And very systematic ang Panginoon. Nakaproseso ang Panginoon. At binigay sa atin ang authority and power to be in control. To have the dominion over these things. Binigyan tayo ng power ng Panginoon bilang mga anak ng Panginoon, bilang nilikha na according sa kanyang wangis, according sa kanyang design, ang design niya sa atin is magkaroon ng power to have the control over those things na prepare at binigay niya sa atin. Ito yung power na mayroon tayo. Ito yung power na mayroon tayo na may mga relationship at mga anak ng Panginoon.
Makikita ito doon sa kwento ng dalawang anak. Sana po hindi pa natin nalilimutan yung kwento ng The Prodigal Son. Kasi doon tayo iikot ng istorya natin. Makikita doon po sa kwento, sa Prodigal Son, na nandoon na din yung mga bagay na kailangan ng mga anak. At mayroon din silang, kumbaga may blessing dahil may relationship sila doon sa Ama. May blessing kasi nandoon sila sa presence. Not until humiwalay ang bunsong anak. Nung humiwalay ang bunsong anak, naghirap siya. Nawala yung mga bagay na pinoprovide ng kanyang ama. Yun yung nangyari doon sa bunsong anak. Sa the prodigal son. Ganon din po yung nangyari kina Eva at Adan. Kung babasahin po natin sa chapter 3 ng Genesis, nawala yung mga blessings or yung mga natatamasa ni Eva at Adan dahil sa separation. Dahil sa kasalanan. Nagkaroon ng separation dahil sa kasalanan. Kaya po, tandaan natin na ang pagpapala ay matatagpuan lamang at mararanasan natin sa presensya ng Panginoon. Doon natin po yun mararanasan. There is always blessings and favors from the Lord when we are connected in Him and we are in His presence. There is nothing good outside of His presence. Kapag nawala tayo sa presensya ng Panginoon, hindi natin mararamdaman yung mga bagay na ibinibigay niya o yung mga bagay na ibinigay niya na. Dahil yung pagpapala, kung titingnan natin yung design sa Genesis 1, o yung sa creation, nandoon na yung mga pagpapala bago pa ilagay yung tao. Nandoon na yung mga pagpapala. Kaso tayo, hindi natin yun mararamdaman, hindi natin yun ma-enjoy kung wala tayo sa presence ng Panginoon. Kung wala tayong relationship sa Panginoon. Di po ba? Kung gusto po natin na ma-experience ang mga pagpapala at ma-enjoy ang mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin, manatili po tayo sa kanyang presensya. Kung gusto natin yun ma-experience. Kasi nandyan na talaga eh. Nandyan na yung mga bagay na kailangan natin. Ibinigay na ng Panginoon. Ngayon, tayo ang magmamanage ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. We will take control doon sa mga blessings na nagmumula sa Panginoon. That's why po, our proposition this morning is let us manage the things God has given us. Sabihan mo nga po yung katabi mo, manager ka pala eh. Manager ka pala eh. Manager ka. Manager ka sa mga ginawa ng Panginoon dahil tayo ang magmamanage ng mga bagay na ito. Yun ang design sa atin. And marami po kasi talaga sa Bible na nagpapatunay na maraming ibinigay ang Panginoon sa atin. Marami pong kwento. Maraming kwento, may mga parables, may mga patalinghaga na nagsasabi na maraming ibinibigay ang Panginoon sa atin. And even sa life natin ngayon, nararanasan po natin yon. And ngayon po, ay may pag-aaralan na ulit tayo na isang parabola. And very familiar po, sana familiar tayong lahat po, no, sa parabolang ito. Yung parable of talents. Matatagpuan siya sa Matthew 25, verse 14 to 30. Okay po? Basahin ko po sa inyo. So kung may mga Bible po tayo, sundan niyo po ako. Sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito'y siya ay umalis. Verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Verse 17, gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto
ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. So itinago po, no, unlike doon sa dalawa na kinalakal yung pera at kumita, ito pong pangatlong alipin ay tinago niya yung pera. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto at iniwan nyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Take note po sa word na tagapamahala. Verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto. At ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan nyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. So parehas po, no, may tinubo. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Napansin po ba natin, wala ditong sinabi na magaling, tapat at mabuting lingkod, ay naging tapat ka sa malaking halaga. Wala po, di ba? Ang sinabi dito sa dalawa, naging tapat ka sa kaunting halaga. Parehas yun. Although magkaiba ng amount yung dalawa, pero yung sabi dito ng kanilang Panginoon, naging tapat ka sa kaunting halaga. Kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Yan. Sabi na dito sa verse 23, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Verse 24, sabi dito, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas nyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaani nyo ang hindi nyo inihasik. Natatakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto naman po ang inyong salapi. Itong pangatlo na alipin, tagapasig. Bakit po kaya? Pasiguro. Di ba? And marami sa atin ang ganyan. Pasiguro sa buhay. Lalo na kapag merong kakaunti na lang, pasiguro. Pasiguraduhunan sa buhay. Di ba? Mga taga-pasig. Okay? Yan. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin nyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Kinuha po, no? Kinuha. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit, ang wala, pati ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon nyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. So, very familiar na tayo sa kwentong ito, sa Parable of Talents, na mayroong pinagkatiwalaan ng mga salaping ginto. Merong 5, 2, at may 1. So, yung sa 5 at 2, 2,000, ay tumubo dahil ginamit nila yon. Ginamit. And tumubo yon. Unlike doon sa pangatlo, ay tinago niya dahil natakot siya. Okay po? And hindi yun tumubo. Kung ano yung binigay sa kanya ng Panginoon niya, ay yun lang din ang ibinalik niya. Sabi nga, pasiguro. Okay po? So, hindi po natin hihimay-himayin itong parabola, kundi kukunin po natin yung mga katotohanan na meron dito sa parabola. So, ano yung mga katotohanan mula sa parabola na ating nabasa?
Una, may ipinagkatiwala sa atin ang Panginoon na ayon sa ating mga kakayahan. Take note po na ayon sa ating kakayahan. Kaya po hindi po natin pwedeng husgahan kung ano yung mayroon tayo o mayroon yung ibang tao. Hindi natin pwedeng sabihin na malaki or maliit o kulang. Kulang ito sa atin dahil ang Panginoon ang siyang lubos na nakakakilala sa atin at nalalaman niya ang sitwasyon. Kung ano yung binibigay ng Panginoon ay siyang sapat at naayon sa ating mga kakayahan. Kaya po sa mga, baka meron diyang naghihiling na sana maging milyonaryo na agad ako, Lord. Tingnan po muna natin, kaya mo na ba? Naayon na ba sa iyong kakayahan na maging milyonaryo? Di po ba? Gusto na ng kotse. Naayon na ba sa iyong kakayahan? Marunong ka nang mag-drive nang hindi nanginginig? Meron ka na bang lisensya? Di po ba? Mga ganun. Gusto nang makapagtapos ng pag-aaral. Sigurado ka na ba? Kaya na ba ng kakayahan mo? First year pa lang. Di ba? So may mga process pa na kailangan gawin. Trabaho, gusto na agad ma-promote. Kakapasok pa lang sa trabaho. Di ba? According sa kakayahan yung ibinibigay ng Panginoon. And ito po na mga ipinagkatiwala niya sa atin, yun po yung naging tanong ko sa inyo sa simula kanina. Yung treasure, ano po kaya yung mga treasure na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Yung pera, ano pa? Yung mga resources na meron tayo. Yung kotse, yung motor, yung laptop, yung computer na meron tayo, na ibinigay ng Panginoon. Treasure. Pangalawa po, yung talents or skill. Ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng Panginoon ng mga talents, ng skills. Hindi man natin pinapansin, o minsan kasi, ayaw natin tanggapin kung ano yung ibinigay sa atin kasi iba yung gusto natin. Di ba? Nilagay tayo ng Panginoon, kunwari, sa ministry. Nilagay ng Panginoon sa hosting. Lord, ayoko sa hosting. Gusto ko magtugtog, Lord. Kailangan man pala talaga maara magtugtog. Kasi yung skill, yung talent na binigay ng Panginoon is for hosting. That's the direction na mula sa Panginoon. Kaso ayaw tanggapin. Di po ba? So, doon pumapasok. May ibinigay sa atin na talent or skill yung Panginoon. Bawat isa sa atin. Di po ba? Binigyan ng talent sa pagtuturo, binigyan ng talent sa pagsayaw, sa pagkanta. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng talent ng skill. Ang skill sa pagluluto, sa loob ng bahay, mga gawain sa bahay, pag-alaga ng mga anak. Di po ba mga skill na binigay ng Panginoon? And bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng Diyos nito. Pangatlo po ay yung time. Bawat isa sa atin ay binigyan ng time. Parehas tayo may 24 hours. Di po ba? Pare-pareho tayong may 24 hours. Iba-iba lang kung paano natin ito gamitin. So malinaw po na meron tayong treasure, meron tayong talents or skill, and meron tayong time na ibinigay sa atin ng Panginoon na ayon sa ating kakayahan. Hindi siya magbibigay sa atin ng masyadong malaki na hindi natin kaya. Na sa tingin natin ay hindi natin kaya at hindi rin ang Panginoon magbibigay ng masyadong maliit na sa tingin naman natin ay kayang-kaya natin. Kundi ang ibibigay ng Panginoon ay kung ano yung naaayon sa ating kakayahan. Kung ano yung naaayon sa ating season ngayon. Yun yung ibinibigay ng Panginoon. So, kasi piniprepare din tayo ng Panginoon para doon sa mga hinihiling natin. Kaya nga po, di ba? Kaya po, iba-iba yung talents na meron tayo. Kasi, iba-iba yung kakayahan natin. Iba-iba kung paano natin yun magagamit. Iba-iba yung calling ng bawat isa. Kaya din po, iba-iba din kung paano natin gamitin yung time natin kasi iba-iba po yung season natin. Iba yung
pag-manage ng time ng isang teacher sa pag-manage ng isang magulang. Iba yung pag-manage ng time ng estudyante sa pag-manage ng time ng isang magulang. Iba-iba po yan. Dahil nakaayon yan sa kakayahan natin. Nakaayon yan sa season natin. Di ba, napakagaling ng pagkaka-design sa atin ng Panginoon. Na binigyan tayo na hindi tayo mabibigla, hindi natin mabibitawan kasi yun yung naaayon sa atin. So, kasi alam ng Panginoon kung ano yung tunay na kailangan natin ngayon. Minsan nakala natin, hindi tayo napapakinggan ng Panginoon, hindi nakikita ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, yung paghihirap natin. Pero ang totoo po, alam ng Panginoon kung ano ang sitwasyon mo ngayon. At alam na alam niya kung ano ang dapat na ibigay sa iyo. Dahil all-knowing po ang ating Panginoon. Inihahanda niya tayo bago niya ibinibigay ang mga bagay na iyon. Kaya po, di ba, ang treasure, ang talent, ang time na ibinibigay niya sa atin ay talagang naayon sa ating kakayahan o sa season. Kaya, ulitin ko po, iba-iba po ang pinagkakaabalahan natin, iba-iba din po yung pinagkakagastusan natin, di po ba? Especially pag may sakit, no? Nag-iiba yung pinagkakagastuhan. Po, iba-iba yung talents, kaya nga po, no? Iba-iba yung talents, kaya iba-iba din yung mga sinasalihan, iba-iba yung skill, kaya pagdating sa school, iba-iba din yung org na sinasalihan, iba yung ginagawa pagdating sa school, kasi magkakaiba-iba tayo. Kaya po hindi tayo pwedeng mag-expect sa bawat isa na pararehas yung resulta ng ating ginagawa o pararehas yung output natin. Kasi iba-iba yung ibinigay sa atin ng Panginoon. And that is according sa ating kakayahan. And pangalawa po, nakatotohanan. So una po, no, malinaw po sa atin na may ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na ayon sa ating mga kakayahan. And ulitin ko po, hindi natin pwedeng husgahan or i-measure kung ano yung meron yung isang tao o kung ano yung meron tayo. Dahil ang Panginoon lamang ang lubos na nakakaalam ng sitwasyon natin. Kung masyado ba yung malaki sa'yo o masyadong maliit, hindi po ba? Pero ito po, and kung sa tingin natin maliit yung nasa atin, then let's do our best doon sa bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil yung pangalawang katotohanan po, ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay napagkakatiwalaan sa malaking bagay. Di po ba? So, yun po yung titingnan natin. Kung sa tingin natin boring yung ginagawa natin ngayon, let's do our best sa season na mayroon tayo. Dahil kapag nakita ng Panginoon, ready ka na para sa mas malaking gawain. Ready ka na para sa mas malaking bagay. Ibinibigay niya po yung mga hinihiling natin. Di po ba? So, like, yung sa mga students, gusto na maging president sa mga organization. Pero inilalagay muna yan sa simula sa mababang pwesto. And kapag kaya na-upgrade, napopromote, kasi nasasanay na. Ibig sabihin, napaprocess, napoproseso. Kasi nagagawa yung best doon sa maliliit na bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. That's why, yung tanong po sa atin ngayon, ano kaya yung sa tingin natin maliliit na bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Ano kaya yung mga sa tingin natin maliliit? Yung sinasabi ko po, yung sa tingin po natin kasi sa Panginoon, hindi yan maliit o malaki. Dahil yan ay nakaayon sa iyong kakayahan. So ano kaya yung mga maliliit na bagay na yon? And kapag naisip natin yon, isipin natin, ano kaya yung malaking bagay na darating dahil dito sa ginagawa kong maliit na ito? Di po ba? Sa trabaho ngayon, medyo, kunwari, sa pagtiteach, yung mga may teacher, sa mga teacher na kasama po natin dito, mahirap yung ginagawa, minsan sa tingin nila paulit-ulit, or nakakapagod po talaga. Pero let's see the greater picture. Ano kaya yung mas malaking bagay na inihanda sa atin ng Panginoon dahil sa bagay na ginagawa natin sa kasalukuyan, doon sa maliit na bagay na ipinagkaloob ng Panginoon. Sa mga ministry, minsan nakala natin, ay, ano lang yun para dancing lang yan. Ay, para nagakanta lang ako, didi.
Ang iba nga po nagsimula sa or assistant lang doon sa Sunday school natin. Pero napagkatiwalaan sa maliit na bagay, then na-promote, naging Sunday school teacher na talaga. Di ba po? So nakikita natin na pinaprocess. Itong mga maliliit na bagay na sa tingin natin, part yun ng process for greater things na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yun po yung pangalawang katotohanan. Ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay napagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Kaya po, wag po nating maliitin ang mga bagay na sa tingin natin ay maliit na bagay. Okay po? Malinaw po ba sa atin yun? Okay. Yan. Pangatlo po, huwag nating itago ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon bagkos ay gamitin ito at palaguin. Kung makikita po natin sa pangatlong alipin, itinago niya, naghukay siya, itinago. Natuwa po ba sa kanya yung Panginoon niya? Nung naghukay at tinago niya, tapos binalik na, eto na po, eto lang yung ano. Natuwa po ba yung Panginoon niya na pinagsisilbihan? Hindi. Ganon din po yung Panginoon natin. Hindi natutuwa ang Panginoon kapag hindi natin ginagamit ang mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Hindi po natutuwa ang Panginoon kapag hindi natin ito ginagamit. Kasi pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon eh. Stewardship. So kailangan natin gamitin ito. Gamitin natin ito para sa Kanya. Kasi po wala tayong paraan para masuklian. Wala tayong paraan para masuklian. Wala po tayong paraan para masuklian ang mga pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Kaya po maunawaan natin na ang lahat ng ito ay nagmula sa Kanya, kaya marapat lang na gamitin para sa Kanya. For His glory. Kasi hindi naman natin ito mababalik eh. Na Lord, sa imo na yun na dancing ko, sa imo na yun Lord na pera ko na meron ako niyan. Hindi po. Kundi, mauunawaan po natin na ang lahat ng ito ay nagmula sa Kanya, kaya gagamitin natin ito para sa Kanya. Di ba po? Maitaas ang Kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga bagay na ipinagkaloob niya. Kaya po, babalikan natin, ano po kaya yung mga bagay po na meron tayo na pinagkaloob ng Diyos at tinatago pa rin natin ngayon? Na sana matagal nang nagagamit pero tinatago natin. Ano kaya yung mga bagay na iyon? No? So, mache-check natin yung sarili. Baka inaamag na yan dyan sa inyo. Gamitin na yan. Baka may skills pala sa pagsasalita. Gamitin na yan. May skills sa pagsusulat. Gamitin na yan sa dancing, sa singing. Di po ba? Gamitin na natin yan. Sa trabaho, may the best pa pala na pwedeng gawin. Tinatago. Inaamag na yung skill mo. Inaamag na yan. Gamitin na yan. Gamitin na para sa Panginoon. Huwag na yang tipirin. Kapag para sa Panginoon, all out na. Di po ba? Kasi galing yun sa Panginoon eh. And kapag galing sa Panginoon, para sa Panginoon. Yun po. And next po, pang-apat, na katotohanan mula doon sa parabola ay, ito po yung mangyayari kapag tinago natin. No, hindi natin ginamit. Kapag nagpadala tayo sa takot, nagpakontrol tayo sa takot, sa hiya, at pinili nating isekreto yung skills na meron tayo. Ito po, maaaring alisin sa atin ng Panginoon ang Kanyang ipinagkatiwala kung hindi natin ito gagamitin. Imagine, tinago-tago mo kasi nahihiya ka, tapos yung nangyari, nawala na yan pala talaga yun ng lubusan. Nung tinago mo, hindi mo na rin nakita. Kasi hindi ginagamit, hindi na-develop. Yun po, kapag hindi natin ginagamit yung mga talent, yung mga skills na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi siya na-develop, hindi siya nagiging malaking bagay. Hindi siya na-turn into greater things kasi natatago natin. Kaya po, yan mga tinatago natin ng mga talents, ng mga skills, yung mga tinatago na mga resources na pwedeng gamitin for greater things, gamitin na po natin. Yung time natin na yan, baka available naman talaga kapag Sunday. Pinipili lang na, wag na, maglalaba ako na Sunday. 'Di ba? Ibigay na yan para sa Panginoon. Yung mga time natin na yan, yung time, yung treasures,
yung talents na yan, gamitin na yan natin para hindi alisin sa atin ng Panginoon. Aalisin kasi yan kapag hindi natin ginamit para sa Kanya. And po, so malinaw na po sa atin, no, yung apat na katotohanan na yon, na yung pinakabuod niya ay mayroong ibinigay sa atin ng Panginoon. Mayroon siyang binigay na talent, treasures, and time. And lahat tayo ay mayroon nun. Tama po ba? Sino yung may mga treasures dito? Taas po yung kamay. Yung may mga treasures, iba-iba yung treasures natin Huwag na natin pangalanan. Taas lang tayo ng kamay. Sino dito yung may mga treasures? Yun. Yung iba wala. Walang pinagkaloob ang Panginoon sa inyo na treasures. Yun. Lahat po tayo may treasures na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Minsan hindi natin ito na-appreciate kasi iba yung gusto natin. Gusto natin yung malakihan agad. Di po ba? And sino dito yung may talent or skill? Skill sa pagluluto, skill sa paglalaba, sa pagtutupi, sa pagsasampay, skill sa pagluluto, skill sa paglilinis, skill sa pagklase, talents. Sino po yung mga meron ng ganyan? Taas yung kamay. Yun. So lahat po tayo, no? Eto, baka sabihin nyo wala kayo nito. Sino po dito yung pinagkalooban ng Panginoon ng time? Yung walang time dyan, kukunin yan sa inyo ni Lord. Sige, sige. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng time. Again, pare-pareho tayo na may 24 hours. Iba-iba lang kung paano natin ito gamitin dahil iba-iba ang ating season. Iba-iba ang ating kakayahan. Iba-iba ang ating priority. Iba-iba ang focus natin sa kanya-kanya nating season. Pero, overall po, sa lahat ng bagay na ito na binigay sa atin ng Panginoon, sa time, treasure, sa talents and skills natin, gamitin po natin ito para maitaas ang kanyang pangalan. Ngayon po, na nauunawaan na natin na mayroong ibinigay sa atin ng Panginoon, may mga ibinigay sa atin, yung tatlong T na yon na binigay sa atin ng Panginoon, we should go back to our original design and ask. Okay po? Ask. Are we fruitful with the things we have? Nagiging fruitful po ba tayo sa skills, sa talents na meron tayo? Nagiging fruitful po ba tayo sa time na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Sa treasure? Namumunga po ba tayo? Nakikitaan po ba ng pagbubunga ang ating mga talent? Sa pag-aaral, may nakikita po bang resulta? Sa mga estudyante dyan, may nakikita po bang resulta? Sa pamilya, nakikita po ba yung resulta or yung bunga? Nakikita po ba ang Panginoon sa mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin? Yun po yung mga nagiging bunga. So pwede natin tanungin yung sarili natin. Dahil di ba po kanina may pinasulat ako sa inyo na treasure, time, and yung sa mga talents, pwede po natin tong tanungin. Are we fruitful with the things we have? Do we increase? O napaparami kaya natin ito? Nagiging productive po ba tayo dito sa mga ibinigay sa atin ng Panginoon? Sa pag-aaral, nagiging productive po ba tayo? Nakakapagpasa ba on time? May nagagawa ba during class hours? Sa mga nagatrabaho, nagiging productive po ba tayo? Naipapakilala po ba natin ang Panginoon? Naipapakita po ba natin kung paano tayo mag-respond sa kanila? Naipapakita po ba natin sa kanila yung Panginoon? Last and important po ito. Are we still in control? Tandaan po natin na itong tatlong bagay, these are our original design. To be fruitful, to increase, and to be still, and to be in control. Kaya po ang tanong ngayon sa pangatlo, are we still in control doon sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon? Tayo pa po ba ang may control? O tayo na ang kinokontrol nito? Let's check our current status po. Sa mga may trabaho, di po ba dati pinagpipray nyo po na magkaroon ng trabaho? And ngayon na sinagot ng Panginoon, are you still in control sa trabaho mo? Or ikaw na ang kinokontrol ng trabaho mo? At hindi na nakikita sa iyo ang Panginoon. Hindi mo na nabibigay yung best para sa Panginoon dahil sa trabaho.
Let's check po, no? Sa mga estudyante, nag-pray na makapasok sa university. Nag-pray na makapasok sa ganitong organization. Nag-pray na magkaroon ng good grades. But the question is, are you still in control doon sa mga pinagkaloob ng Panginoon? O baka ito na lang yung nagko-control sa'yo? Babangon ka sa umaga kasi yun na lang yung nagpapakilos. Babangon tayo sa umaga kasi yun na lang yung nagpapakilos sa atin. Yun na lang yung nagiging reason para bumangon tayo. And even po sa ministries, no? Ito na nakakatakot siya na pangyayari or na reality, pero ang iba, we are just controlled by the ministries na kasama tayo. Wala na yung heart sa ministry. Ginagawa na lang natin kasi may taong nagsasabi, may taong nag-uutos, or nakasanayan na. Di po ba? So the question is, are we still in control doon sa mga pinagkaloob sa atin ng Diyos? O baka ito na yung nag-control sa atin? Baka we are just functioning because we are being controlled na lang or nakasanayan na lang natin. Tandaan po natin, dito po nag-fail, no? Dito nag-fail yung ikatlong alipin. Tingnan po natin, yung ikatlong alipin, kanina sa story, dito siya nag-fail na nagpa-control siya doon sa salapi na binigay sa kanya. Doon sa 1,000, nagpa-control siya doon, natakot siya. Na paano kung hindi ito mag-increase? Hindi ito mamunga. So tinago niya. Doon siya nag-fail. Yung magkapatid, yung bunso at yung panganay, doon din sila nag-fail. Kasi yung pera na, yung resources na, yung naging in control sa kanilang buhay. Yung anak na bunso, kinontrol na siya ng pera niya, naglustay, nagpahayahay sin buhay. Ganon din yung panganay. Nakontrol na ng mga trabaho niya doon. Yun na yung nagko-control sa kanya. Very focused na doon sa trabaho niya. Sa pagsaserve niya. Kasi tiningnan niya na lang na to the point na worker na lang siya. Di po ba? And even po, kay Eva at Adan, kay Adam at Eve, nag-fail din sila. Na dapat sila ang masusunod, pero sila ang nakontrol ng ahas. Kasi malinaw, di ba? Sinabi sa kanila ng Diyos, you have the control over these things na ibinigay ko sa'yo. To the point nga na sila yung nagpapangalan sa mga hayop po na nandoon, sa mga bagay na andoon, sila yung nagpapangalan. Pero imagine, na nakontrol sila ng ahas, na dapat sila yung may control doon. Na sila dapat yung may dominion over that snake, pero nakontrol sila. At doon nagkaroon ng pagkakasala. Ngayon po na na-check na natin, na-check na po ba natin yung mga sarili natin doon sa mga bagay na mayroon tayo? Na-check na po ba yung treasure, yung talents and skills, and time? Na-check na po ba natin kung nagiging fruitful ba tayo? Nag-increase ba tayo doon sa mga bagay na yon? Are we still in control sa mga bagay na yon? Ngayon po na napag-usapan, ngayon po na na-check na natin na yon, pag-usapan naman po natin ngayon ang pag-manage sa mga bagay na ito. Pero po, hindi ako magbibigay sa inyo ng strategies kasi hindi naman po tayo dito networking. Hindi rin po tayo dito business seminar. So, hindi po ako magbibigay ng mga strategies sa inyo, kundi magbibigay po ako ng mga posibleng foundation natin sa pag-manage sa mga ibinigay sa atin ng Panginoon. Straight from the word of the Lord, from the Bible. No, pero gusto ko pong ang gawin natin, sa may mga Bible po dyan, i-open nyo po yung Bible nyo in Luke 15, verse 11 to 30. Kapag na-open nyo na po, i-open nyo din po yung Genesis 1. Pag na-open nyo na yung Genesis 1, open nyo naman po yung Genesis 3. Bakit? Anong gagawin natin? Magko-compare and contrast po tayo. Ano yung nangyayari dito sa New Testament, dito sa the prodigal son, at ano yung sinasabi dito sa Genesis? Ano yung design sa atin ng Panginoon? Yun po yung gagawin natin. So, babalik-balik po tayo, no? So, samahan niyo po ako sa pagpunta sa New Testament at pagbalik sa Old Testament, paglipat naman sa New Testament. Okay po? Ready po ba tayo?
Na-ready ba natin ang ating mga Bible, mga Bible app dyan? So, yun po yung gagawin natin, no? Una po, so, foundation in managing the things God has given us, which are the treasures, talents, and time. Una po, na pwedeng maging foundation natin sa pag-manage. Again, hindi po ito strategies, kundi magiging pundasyon, magiging basehan natin kapag nag-manage na tayo. Stay connected to the Lord. Okay po. Sabi ko kanina, punta tayo sa Lucas 15 verse 11 to 30. Pero yung context lang po nito is into 29. Pero familiar naman na po tayo sa story na ito. So, hindi ko na po babasahin sa inyo yung story. I-narrate ko na lang po sa inyo ano yung mga nangyari doon. Pero kung gusto nyo pong basahin, yan po, Lucas 15, verse 13 to 29. No, stay connected to the Lord. So, bakit? Ano ba yung nangyari doon sa kwento? Yung bunso po, physical na nahiwalay siya sa kanyang ama. Umalis siya. Sinabi niya, Ama, ibigay mo na po sa akin ang aking mana. Imagine buhay pa yung kanyang ama. Ibigay mo na po sa akin yung aking mana. Binigay. Tapos umalis na siya. Nagbukod na siya. And, anong nangyari po? Hindi na manage na ang maayos yung pera or yung binigay sa kanya na mana. So, physical na nahiwalay. Yung panganay naman po, nawalay siya sa relationship niya sa kanyang ama. Though po, nandoon physically yung panganay, kasama. Pero yung relationship yung nawala. Kasi masyadong nakafocus doon sa work, doon sa trabaho, doon sa ibinigay. No, so, hindi na po naka-connect sa Panginoon. So, kung titingnan natin, yung bunso, kasi physical siya na nahiwalay, ang bunsong anak naghihirap dahil nahiwalay siya sa kanyang ama. Naubos kung ano yung meron siya. Naubos yung blessings na meron siya. Yung panganay naman naghihirap because he is enduring instead of enjoying the things. Nalimutan niya na anak pala siya. Pwede niya din pala i-enjoy yung mga bagay na inaasikaso niya doon kasi sa kanya din yun. Kasi sa ama niya yun. So, sabi di po ba ng kanyang ama, lagi kita ang nasa feeling, kung ano yung meron ako, yun din yung sayo. Di po ba? Pero hindi iyon nakita ng anak. So, kaya po nahiwalay. And kapag nahiwalay, hindi na ma-manage yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. So, pupunta tayo ngayon sa Genesis. Naka-ready na ba yung mga Genesis natin dyan? Sa Genesis naman, kay Adan at kay Eva. No, so, sa Genesis 1, verse 26 to 30, sige, basahin po natin. Babalikan po natin So, verse 26, sabi po dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Nakita po ba natin? Connected pa dito si Eva at si Adan, kaya mayroong pagpapala na natatanggap. Pinagpala niya. At sinabi niya, magpakarami kayo at punuin nyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain nyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop
sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Nakita po ba natin? Ito yung design talaga, na connected tayo sa Panginoon. Mayroong pagpapala. Straight sa salita ng Panginoon. Sabi, pinagpala sila ng Panginoon. At nakita po natin dito yung provisions na nagmumula sa Panginoon dahil mayroong connection. That's why there is provision in connection sa Panginoon. Yun po. Kaya wag po tayong aalis sa presence ng Panginoon. At nawala lang po ito, na connection natin, nawala lang din po ito nung nagkasala si Eva at si Adan, na matatagpuan po natin sa Genesis 3, verse 6 to 13. Pwede po natin yung basahin sa ating mga Biblia. Diyan na po nakinain yung prutas. Anong prutas po yon? Anong prutas? O Pat, anong prutas yon? Latundan. Nagbibigay ng kaalaman. Na nagkasala. At dahil sa kasalanan na yon, na-separate. At dahil na-separate, nawala ng connection. Nawalan si Eva at Adan ng connection sa Panginoon. Kaya dahil po sa pagkakasala nila Adan at Eva ay nahiwalay sila sa Panginoon at hindi nila maramdaman ang pagpapala. Kasi po, laging andyan ang pagpapala. Laging andyan ang pagpapala ng Panginoon, pero hindi natin ito makita o maramdaman dahil hiwalay tayo sa Kanya. Nung panahon po na yan, yung kay Eva at Adan, nasa garden pa po sila. Pero pakiramdam nila ay may nawawala sa kanila. May nawala sa kanila. May kulang. Kasi, na-separate na sila. So, dito po natin makikita na kapag nasa presence tayo ng Panginoon, kapag nasa presence tayo ni Lord, ramdam natin ang pagpapala kahit na may mga kahirapan sa buhay. May strength kahit na nakakapagod na sa mga ginagawa natin. Di po ba kapag connected tayo sa Panginoon, kapag nandoon tayo sa presence na Panginoon, ramdam natin, alam natin na may mga kahirapan sa buhay, may mga pinagagastusan, pero alam natin that the Lord will provide. Nandoon yung hope natin, nandoon yung confidence natin that the Lord will provide doon sa mga pangangailangan natin. Ramdam natin yung pagpapala ng Panginoon despite sa mga kahirapan na nangyayari. Nagkasakit, alam natin that the Lord will provide. The Lord will use instruments para matulungan tayo sa sitwasyon natin. Nakakapagod sa pag-aaral, pero alam natin ang Panginoon magre-renew ng ating strength, ng ating energy. Nakakapagod sa ministry, nakaka-drain. Pero the Lord will sustain doon sa mga nawawala sa atin. Kasi nandoon tayo sa presence ng Panginoon. Unlike kung mawala tayo sa presensya ng Panginoon, hindi po natin mararamdaman yung pagpapala na andyan lang talaga. Di po ba? Next po, so kailangan nating maunawaan, to manage the resources we have is to make sure that we are connected to our source. Para ma-manage po natin yung mga resources, para ma-enjoy natin yung mga resources na yun, kailangan connected tayo sa ating source. Sino po yung source natin? Yung Panginoon, si Lord. There is nothing good outside the presence of the Lord. Huwag po tayong hihiwalay sa presensya ng Panginoon. No? So, yun po. Pangalawa, acknowledge the blessor, then the blessing will come. Acknowledge the blessor. Ang sa dalawang anak, balik naman po tayo sa Lucas 15 verse 13 to 29, pero hindi ko na po ulit basahin kasi familiar na po tayo. Dalawang Sunday na natin yan na pag-usapan. So yung bunso, iba yung pagkaka-acknowledge niya. Yung nangyari sa kanya, akin tong kayamanan. Sa akin na yan. Tay, sa akin na yan. Ama, sa akin na yan. Tapos nung nakuha niya, hindi niya in-acknowledge na sa ama pala niya yon. Umalis siya ng poder ng kanyang ama. Inangkin niya na sa kanya ang kayamanan. Nalimutan niya na sa ama niya pala yon. At sila, tagapag-manage lang din.
yung panganay, hindi niya na-acknowledge ang ama. Hindi niya na-acknowledge ang mga blessing. Kasi iba na din yung focus niya. Doon na sa work, doon na sa mga trabaho, yun na yung na-acknowledge niya. Na yung na-acknowledge niya, kapagal man sa di, kadamo man sa di na inihimo. Kaya nga, di ba, kaya di po ba, nung dumating yung kapatid niya, sabi niya, ako nagparapagal dito, nagparatanom, nagparaalaga sa di ng mga alaga naton. Nakakailain ako nahatagan, maski saro na hayop para sa pagdiriwang. Di ba? Kasi iba na yung ina-acknowledge niya, yung work niya na. So, ang sinasabi dito, sa salita ng Panginoon, is to acknowledge the blessor, then the blessing will come. Di po ba? Nung in-acknowledge ng bunso na anak na, mabuti pa doon sa piling ng aking tatay, sa piling ng aking ama. May mga nakakain kahit yung mga alipin. Kaya babalik ako doon. Na-acknowledge niya yun, kaya bumalik siya. At nagkaroon ulit ng blessing, ng provisions. Kaya po i-acknowledge po natin ang relationship natin sa ating Ama, sa ating Diyos. Makita po natin na ang mga bagay na mayroon tayo ay nagmumula sa Diyos at hindi dahil sa sarili nating mga kakayahan. Yung mga nare-receive po natin, hindi ito dahil sa ating mga sariling kakayahan, kundi dahil ito sa grace ng Panginoon. Kaya dapat lang na i-acknowledge natin siya sa mga bagay na ipinagkakaloob niya sa atin. Kasi po marami po yung binigyan ng Panginoon, in-answer yung prayer, tapos nakalimutan yung Panginoon. Hindi man lang nakapagpasalamat sa Panginoon. Hindi na-acknowledge yung Panginoon na nagbigay. Nag-pray ng promotion, na-promote. Nalimutan ng Panginoon. Na-focus na naman doon sa promotion. Nag-pray, Lord, gusto ko po makaaram sa din na instruments. Lord, gusto ko matuto sa ganitong bagay. Gusto ko, Lord, maging magaling sa pag-aaral ko. Maging matalino. Provide ng Panginoon, in-answer ang prayer. Lord, gusto ko makapasok sa university na ito, sa ganitong course, Panginoon. Nangyari, tinupad ng Panginoon. Kaso lang, hindi na-acknowledge ang blessor. Nakafocus doon sa mga ibinibigay ng Panginoon. Di po ba? Yun yung nangyari. And kapag doon tayo nakafocus, sa blessing lang, yun na din yung magkocontrol sa atin. Tulad ng nasa panganay. Nakafocus na lang po siya sa trabaho. Natila ba, ito na ang may control sa kanya. Balikan po natin. No, yung sa Genesis. Babalik ulit tayo sa Genesis. Ano yung nangyari naman dito kay Adan at kay Eva? Genesis 3 verse 1 to 6, ito po yung pagkakasala nila. Nung sinunod nila, yung ahas. Yung salita ng ahas. No, so, hindi na ang utos ng Diyos ang sinunod, kundi ang utos na ng ahas. Kaya nagkasala sila. Iba na yung ina-acknowledge na boses na nag-uutos. Hindi na yung Panginoon, kundi kung ano na lang yung sinasabi ng ahas. Kaya po nagkasala sila. So, kailangan yung eyes natin, yung ears natin, laging nakafocus sa Panginoon. Ina-acknowledge natin yung Panginoon. Kasi po, malinaw natin na mamamanage ang mga binigay sa atin ng Panginoon kung boses niya, utos niya ang susundin. Kasi po, during that time, nung binibigyan, nung connected pa si Eva at Adan sa Panginoon, nung nasa Garden of Eden pa sila, malinaw nilang napapakinggan ang Panginoon. Kasama nila ang Panginoon. Baka nga nagko-consult pa ito si Adan sa Panginoon. Lord, pwede ba layon ang ipangalan ko dito? Pwede ba elepante ang ipangalan ko dito? Pwedeng ganun. Kasi kasama nila at pinapakinggan nila yung boses. At dahil yung napapakinggan nila na boses, yung nag-uutos, ay yung Panginoon, kaya may provisions na ma-manage yung mga binigay ng Panginoon. Pero look what happened nung boses na ng kaaway yung pinakinggan. Diba? Nagkagulo-gulo na. Hindi na na-manage yung mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon. Kaya po kailangan na ang papakinggan natin na boses ay ang boses ng Panginoon. Utos niya ang susundin. Sapagkat siya po ang nagkatiwala sa atin
At alam niyang lubos kung paano i-manage ang pinagkatiwala niya sa atin. Kaya po mahalaga na siya yung papakinggan. Example. Sige, example tayo. Kunwari, sino yung may dito? Si Kuya Rancy, may gitara. Okay, si Kuya Rancy, may gitara. Pinahiram niya kay Paul yung gitara kasi naghiram si Paul eh. So pinagkatiwala ni Rancy. Pero sabi ni Rancy, dapat ganito yung paggamit niyan. Ganito dapat ang paglinis niyan. Ganito dapat ang paghawak niyan. Kasi si Rancy, alam niya. Kasi sa kanya yun na gitara. Alam niya kung paano i-manage itong gitara. Diba? At kung susundin yun ni Paul, mamamanage niya din ng maayos yung gitara. Di po ba? Pero kung yung susundin na lang ni Paul, yung sarili niya, ay bala ka man didaaran sa irog siya diyan pagtugsog sila. Yung para raska, yung para yung sabon, yung linis, yung para basa. Diba? So, masisira. Ganon din po yung nangyayari kapag hindi boses ng Panginoon yung sinunod natin. Kaya po, huwag nating isawalang bahala ang salita ng Diyos. Siya po ang sundin natin. That's why the question po sa atin ngayon, ang katanungan, kaninong boses ba ang sinusunod natin sa pag-manage ng ating talents, ng ating treasure, ng ating time? Kaninong boses po ba yung pinakikinggan natin? Kasi kung tayo lang, hindi po natin kaya. Hindi natin kaya na ma-manage ng maayos. Marami kasi na natanggap na nila yung blessing na nagmumula kay Lord, pero hindi na pinapakinggan yung sinasabi ng Panginoon. Dahil nalimutan na nila si Lord, nakafocus na lang doon sa blessing. And sad reality po yan ng mga Kristiyano. Ang galing mag-pray, maghiling kay Lord, pero pag nabigay na, hindi na nila ina-acknowledge yung Panginoon. Kaya po, malinaw po sa atin na if we stop listening to God and start listening to the world and even to your own self, you will fail. We will fail in managing the things God has given you. God has given us. Mag-fail po talaga tayo kapag ibang boses na yung pinakinggan natin. Kasi maraming boses yan. Maraming boses at malilito tayo. Di po ba? And kung sa Panginoon tayo mag-focus, sa boses ng Panginoon, alam niya kung ano yung dapat nating gawin. Next po, or last, be on your position and claim that you have the authority over the things God has given you. Panindigan natin, pangatawanan natin, na itong bagay na ito binigay sa atin ng Panginoon para i-manage. Anak ako ng Panginoon. So may karapatan ako dito sa bagay na ibinigay niya sa akin. Anak niya ako. Doon po sa dalawang anak na makikita natin sa Lucas 15 verse 12 to 14, yung bunso, umalis siya sa presence ng kanyang ama. Hindi niya napanindigan yung pagiging anak. Umalis siya. Sinayang niya, hindi niya pinosisyonan. And dahil hindi niya naposisyonan, nasayang yung mga provisions ng kanyang ama. Nasayang yung blessings. Ganon din po tayo kapag hindi natin pinosisyonan yung pagiging anak ng Diyos, masasayang po natin yung mga pagpapala. Yung sa panganay po, ang tingin niya sa sarili niya ay isang trabahador lamang. Hindi niya pinosisyonan yung pagiging anak. Yung tingin niya na position niya ay manggagawa doon sa ama niya. Tagabantay. Trabahador lamang. Nakita ng panganay is just to work and work. Hindi niya nakita na kanya rin pala iyon, na pwede niyang ma-enjoy yung mga bagay na meron sila. So, kailangan po posisyonan natin yon. We should have the control over those things na binigay sa atin ng Panginoon. Posisyonan po natin. I-claim natin na sa atin yon. I-claim natin na we have the control. We can have the authority to these things kung hahayaan natin na magkaroon ng authority ang Panginoon sa buhay natin. Tandaan po natin, magkakaroon tayo ng authority doon sa mga binibigay sa atin ng Panginoon kung hayaan po natin na magkaroon ng authority ang Panginoon sa buhay natin. Next po. Doon tayo sa Genesis. Balikan natin.
Be on your position. Ano yung nangyari kay Adan at Eva? Ito po, nung hindi nila pinosisyonan, na sila yung in control doon, sila yung binigyan ng task ng Panginoon, ng power, ng dominion, to subdue, to rule over. Nung hindi nila pinanindigan, hindi nila naposisyonan ng nasayang po. No, hindi nila Adan at Eva naposisyonan ang kanilang authority na dapat sila ang may control. Dahil sinunod nila ang ahas. Nawala na sa kanila yung control. So tayo po, bilang mga anak ng Panginoon, posisyonan natin yung sinasabi ng Panginoon. Dapat araw-araw, gigising tayo, sasabihin natin sa sarili, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. I am designed to have in control at hindi para kontrolin ng mundo. Yun dapat yung sasabihin natin. Gigising tayo, haharap tayo sa salamin, sasabihin natin, anak ako ng Diyos and I am designed to have the control at hindi para kontrolin ng mundo. Papasok sa paaralan, malinaw kung ano yung gagawin. Kasi alam yung purpose. Pupunta sa trabaho, alam mo yung gagawin. Posisyonan po natin. Posisyonan po natin ang mga binigay sa atin ng Diyos. Kasi po, tandaan po natin ito. Pwede tayong maging leader, maging boss, maging manager, or even leader ng fraternity, kung may mga nag-join sa fraternity, even maging president. Pero kung hindi natin puposisyonan ang ating authority at pagiging anak ng Diyos, tandaan po natin, mananatili tayong sunod-sunuran sa mundong ito. Kung ano yung sasabihin ng mundo, yun yung susundin natin dahil hindi natin pinosisyonan yung pagiging anak ng Diyos. So, kailangan nating posisyonan kung ano yung original design natin. At ano po yung original design natin? Puntahan po natin ulit yung Genesis 1, verse 28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Posisyonan po natin yung binigay sa atin ng Panginoon na authority. Panindigan po natin ang disenyo sa atin ng Panginoon. So malinaw po sa atin, yung yung pwede nating maging foundation to stay connected sa Panginoon, i-acknowledge natin yung blessor and positionan natin and i-claim natin na we have the authority. Kasi po, tandaan natin, ito na mga binigay sa atin ng Panginoon, these things, yung talents, yung skills, yung treasure na meron tayo, these things are given to us to be controlled by us because God is with us and He is control over us. Therefore, as a child of God, we have the authority to be in control. Yun po yung tatandaan natin. Binigay sa atin, nandito si Lord, binigay niya sa atin yung authority. That's why nagkaroon din tayo ng authority dito sa mga binigay sa atin ng Panginoon. Okay po? Malinaw po ba sa atin yon? Sana po yun yung bit-bitin natin sa buong linggong ito. Kung paano natin i-manage or yung magiging foundation natin sa pag-manage ng mga bagay na mayroon tayo. Maliit man yan o malaki sa tingin natin, pantay-pantay yan sa Panginoon. Maliit man yan o malaki, still kailangan natin stay connected sa Panginoon. I-acknowledge natin yung Panginoon. And panindigan natin, posisyonan natin ang pagiging anak ng Panginoon. Diyan po nagtatapos yung pag-manage natin. But we still have this question na hindi pa po natin nasasagot. A question left unanswered. And tayo po yung sasagot sa sarili natin ito. Are we still in control or are we being controlled by the things God has given us? Tandaan po natin na yung mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos, they are designed para makontrol po natin, i-manage natin. No? So, yung question po sa atin, are we still in control or we are being controlled by the things God has given us? Kasi po, marami po sa mga estudyante na nag-pray na makapasok sa universities. Makapasok sa SURSU or sa ibang school,
sa national, magkaroon ng ganitong course, engineering, architecture, education, tourism, HM. Then, nung binigay na ni Lord, yung tanong, are you still in control sa pag-aaral mo? Or yung pag-aaral mo na yan, ang nagko-control sa'yo? Na to the point, hindi mo na nagagawa yung best mo para kay Lord dahil yung focus na natin ay doon sa binigay sa atin ng Panginoon. Doon na lang, nakafocus na lang tayo. Doon sa university na pinag-aaralan natin. Mayroon din naman sa atin, humihiling ng small business. Lord, pagkalooban nyo naman po ako ng small business. Then God answered, binigay ng Panginoon. Pero nawala yung focus. Kinokontrol na siya ngayon ng business niya. Hindi na pumupunta sa church. Kasi ang rason, may trabaho ako. Meron naman sa atin, nagpe-pray na, Lord, sana magkaroon ng anak or dagdag na anak sa family. Pero, nung nagkaroon ng anak, yung nag-control na sa kanya ay yung anak. Lord, bigyan mo naman po ako ng partner sa buhay. Pero, nung binigyan na ng Panginoon ng partner sa buhay, yung nag-control na sa kanya, yung partner niya na. Nalimutan na yung Panginoon. Hindi na siya yung may control sa mga hinihiling niya sa Panginoon. Humiling ng bahay, ng sasakyan, nandun na ibigay na ng Panginoon. Yun na, yung mga resources na, yung mga treasures na yun, yung nagko-control. Yung time niya na, yung nagko-control sa kanya. Yung talents, yung skill na, yung nagko-control sa kanya. To the point na nalilimutan ng Panginoon. Hindi na pumupunta sa church. Hindi na nga nakakapag-pray kasi masyado nang busy sa trabaho. Hindi na nga nakakapag-devotion. Hindi na nakakapag-open ng Bible dahil sa dami ng trabaho na ginagawa. Kasi kontrolado na ng trabaho. Nakumusta mo na ba yung nasa cell group mo? O baka masyado nang busy sa pag-aaral, masyado nang busy sa trabaho at hindi mo na nakumusta yung in-entrust sa atin na tao ng Panginoon. May touch pa rin ba tayo dito sa simbahan? Sa church natin, sa congregation? Or wala na kasi kinokontrol na tayo ng mga bagay na dati hinihiling lang natin sa Panginoon? Can we all stand up po? Tayo po tayong lahat habang minumuni-muni natin yung tanong na ito. Dahil tayo po sa sarili natin yung sasagot. Sa buong linggo na ito, hayaan natin na makipag-usap tayo sa Panginoon at masagot natin ang tanong na ito. Are we still in control or we are being controlled by the things God has given us? Ingat-ingat po tayo kasi baka tayo na yung kinokontrol. Instead na tayo yung may control. Tayo na yung namamanage. Instead na tayo ang nag-mamanage. Posisyonan po natin ang pagiging anak ng Panginoon. Posisyonan po natin yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoon.